Sigurado ka bang pipirmahan niya ang mga papeles, Rafael? Baka mag-eskandalo pa yung asawa mong probinsyana. Ang tinig ni Lira, matamis ngunit may kamandag, ay lumagos sa manipis na dingding ng kusina. Kasunod nito ang tawang walang pakundangan ng lalaking pinangakuan kong mamahalin habang buhay. Huwag kang mag-alala, sagot ni Rafael, at sa tono ng kanyang pananalita, alam kong may ngiti sa kanyang mga labi. Konting lambing lang, bibigay din yun. Sanay yun na sumunod. Besides, ano pa bang halaga niya sa akin? Nakatayo ako sa maliit na kusina ng yate. Maingat na inihahanda ang paborito niyang adobong manok sa gata. Ang amoy ng bawang, suka at gata ay nagsisimulang humalimuyak sa hangin. Isang amoy na dati nagpapahiwatig ng tahanan, ng pagmamahal, ng pamilya. Ngunit ang mga salitang yon, ang porselanang mangkok na hawak ko, ay biglang dumulas mula sa nanlamig kong mga daliri. Ang tunog ng nababasag na porselana ay umaling-awngaw sa sahig na gawa sa kahoy. Ngunit mas malakas, mas nakakabingi ang pagbasag ng isang bagay sa loob ng dibdib ko. Napatingin ako sa aking mga kamay, ang mga kamay na may kalyo sa kapipigan ng labada para makatipid sa kuryente. Ang mga kamay na may maliliit na peklat mula sa talsik ng mantika. Ang mga kamay na walang sawang nag-alaga sa kanyang may sakit na ina hanggang sa huling hininga nito. Ang mga kamay na ito pala, sa kanyang mga mata, ay wala ng halaga. Sa dinami-dami ng unos na sabay naming sinuong, bakit sa huli, ako lang ang iniwan niyang basang-basa sa ulan. Dahan-dahan, parang may sariling isip ang aking mga paa. Lumabas ako ng kusina. Ang hangin sa labas ay malamig at nagsisimula ng umambon. Nakatayo sila sa dulo ng yate, magkayakap. Ang kanilang mga anino ay iisa sa ilalim ng mapusyaw na ilaw. Si Lira, nakasuot ng isang mamahaling bestida, ay nakasandig sa dibdib ni Rafael. Si Rafael, ang aking asawa, ay hinahaplos ang kanyang buhok na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Hindi ko alam kung saan ako humugot ng lakas. Ang tanging naririnig ko lang ay ang kabog ng aking dibdib at ang dagundong ng paparating na kulog. Rafael? Ang pangalan niya ay namutawi sa aking mga labi na parang isang panalangin, ngunit puno ng lason. Lumingon sila, parehong gulat. Ang pagkagulat sa mukha ni Rafael ay mabilis na napalitan ng pagkataranta. Si Lira naman ay ngumisi, isang ngangiti ng tagumpay. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagwala. Ang sakit ay masyadong malalim para ilabas sa pamamagitan ng ingay. Tinitigan ko lamang siya, hinahayaan ang mga luha na mamuo sa aking mga mata. Bakit? Iyon lang ang salitang kaya kong bigkasin. Isang salita na naglalaman ng 10 taon ng pagsasama, ng mga pangarap, ng mga sakripisyo. Nakita ko ang pag-aatubili sa kanyang mga mata, isang saglit na pagkinang ng konsensya. Ngunit si Lira ay bumulong sa kanyang tabi, sapat na para marinig ko. Gawin mo na, bago pa magbago ang isip mo. Ang dagat sa paligid namin ay nagsimulang maging marahas. Ang paghampas ng alon sa katawan ng yate ay kasabay ng pagtibok ng aking puso. Ang malakas na hangin ay humahampas sa aking mukha at ang mga patak ng ulan ay parang mga karayom na tumutusok sa aking balat. Lumapit si Rafael. Ang mukha na minsan kong minahal ay isa na ngayong maskara ng isang estranghero. Hinawakan niya ang aking mga braso. Ang pagkakahawak niya ay hindi na malambing, kundi mahigpit at masakit. Patawarin mo ako, Ama, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa ugong ng hangin. At pagkatapos, naramdaman ko na lamang ang isang malakas na tulak. Isang tulak na naghiwalay sa akin mula sa lahat ng aking pinanghahawakan. Nawalan ako ng balanse. Ang huling nakita ko ay ang mga mata ni Rafael. Walang emosyon, malamig. At ang nangiting tagumpay sa mga labi ni Lira bago ako nilamon ng kadiliman. Ang pagbagsak ko ay tila isang kawalang hanggan.
Pagkatapos ay naramdaman ko ang paghampas ng aking katawan sa tubig. Ang lamig ay parang yelo na bumaon hanggang sa aking mga buto. Pinipiga ang hangin mula sa aking mga baga. Sinubukan kong sumigaw, ngunit tubig lang ang pumasok sa aking bibig. Sa ilalim ng maalong dagat, sa gitna ng rumaragasang bagyo, ang tanging liwanag na natatanaw ko ay ang papalayong ilaw mula sa yate. Ang liwanag na yon, na minsan ay sumisimbolo sa aming tahanan, ay dahan-dahang lumiliit hanggang sa ito'y tuluyan ng kinain ng gabi. At kasabay nito, kinain na rin ako ng dilim. Ang unang nagmulat sa aking kamalayan ay hindi liwanag, kundi ang marahang halik ng mga alon sa aking mga paa at ang magaspang na pakiramdam ng buhangin sa aking likuran. Naramdaman ko ang maputlang sinag ng araw sa aking mga pilikmata, ngunit wala akong lakas na imulat ang mga ito. Ang bawat bahagi ng aking katawan ay nananakit, at ang lamig na bumalot sa akin kagabi ay ngayoy nakaukit na sa aking mga buto. Isang anino ang tumabon sa liwanag. Narinig ko ang mga yabag na papalapit, mabibigat at maingat. Sinubukan kong gumalaw, sumigaw, ngunit isang mahinang ungol lamang ang lumabas sa aking lalamunan. Diyos ko, isang malalim at magaspang na boses ang aking narinig. May tao rito. Naramdaman ko ang isang pares ng malalakas na braso na maingat na umangat sa akin mula sa buhanginan. Ang amoy ng ngalat ng dagat at ng lalaking ito ay magkahalo. Dala ng pagod at sakit, muli akong nilamon ng kadiliman. Nagising akong muli sa isang silid na hindi pamilyar. Gawa sa kahoy ang mga dingding at ang kisame. Nakahiga ako sa isang simpleng papag, nababalutan ng kumot na medyo magaspang ngunit malinis at mabango. Ang damit kong basa at punit ay napalitan na ng isang maluwag na kamisetang panlalaki. Isang lalaking may edad, baling kinita ng katawan at may mga guhit ng pagod sa mukha, ang nakaupo sa isang silyang hindi kalayuan. Nang makita niyang gising na ako, bahagya siyang napatayo. May bakas ng sariling pighati sa kanyang mga mata, ngunit meron ding awa. "Gising ka na, Ineng," sabi niya sa mahinahong boses. Ang takot ay biglang gumapang sa aking sistema. Sino siya? Nasaan ako? Ang huling alaala ko ay ang malamig na mga mata ni Rafael at ang pagtulak niya sa akin. Isang lalaki ang nagtaksil sa akin. Paano ako magtitiwala sa isa pa? Sinubukan kong bumangon, umatras palayo sa kanya. Ngunit ang sakit sa aking katawan ay pumigil sa akin. Sino ka? Nasaan ako? Nanginginig kong tanong. "Ako si Isandro," sagot niya. Itinaas ang kanyang mga kamay para ipakita na wala siyang masamang intensyon. "Nakatira ako rito. Nakita kita sa dalampasigan kaninang umaga. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka rito." Pumasok ang isang matandang babae, may daladalang mangkok na umuusok. Siya siguro ang nagpalit ng aking damit. "Naku, gising na pala ang bata," sabi ng matanda na nagpakilalang si Aling Sion. "Heto, kumain ka muna ng mainit na lugaw para magkalaman ang iyong sikmura." Inilapag niya ang mangkok sa isang maliit na mesa, ngunit ang aking mga kamay ay nanginginig pa rin at hindi ko kayang humawak ng kutsara. Nakita ni Isandro ang aking kalagayan. Kinuha niya ang mangkok, umupo sa gilid ng papag at sumandok ng lugaw. Nag-alinlangan ako. Ang imahe ni Rafael, ang pagtataksil niya, ay sariwa pa sa aking isipan. Ngunit ang init na nagmumula sa mangkok at ang sinseridad sa mga mata ng lalaking ito ay tila humihila sa akin. "Dahan-dahan lang," sabi niya sa malumanay na tinig. "Ligtas ka na rito." Isinubo niya sa akin ang kutsara. Ang bawat subo ay parang gamot na unti-unting nagpapainit sa nanlalamig kong katawan. Ang simpleng lugaw na yon ang naging pinakamasarap na pagkaing natikman ko sa buong buhay ko. Iyon ang unang patak ng kabutihan matapos ang isang karagatan ng kalupitan. Nang maubos ang laman ng mangkok,
Naramdaman ko ang antok na muling bumabalot sa akin. Magpahinga ka muna, Hija. Kailangan mong palakasin ang iyong katawan, sabi ni Aling Sion bago sila tahimik na lumabas ng silid. Nahulog ako sa isang malalim na tulog, ngunit hindi ito payapa. Muli, naroon ako sa madilim at malamig na tubig. Ang katawan ko ay bumibigat, hinihila pababa. Walang hangin, walang liwanag. Tanging ang desperadong pagnanais na mabuhay para sa isang taong naghihintay sa akin. Sa gitna ng aking panaginip, sa pagitan ng takot at pag-asa, isang pangalan ang paulit-ulit na isinisigaw ng aking kaluluwa. Bigla akong napabalikwas ng bangon, humihingal, basang-basa ng pawis. Ang sigaw na pilit kong pinipigilan sa aking panaginip ay lumabas sa aking mga labi, umaling-awngaw sa katahimikan ng maliit na bahay. Elena, anak ko. Nagmamadaling pumasok si Isandro at Aling Sion. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala at pagtataka. Tinitigan nila ako, isang babaeng wasak at dayuhan na sumisigaw ng isang pangalang hindi nila kilala. Lumipas ang mga araw na parang mga alon sa dalampasigan, paulit-ulit, mabagal, at may dalang alat ng nakaraan. Ang aking katawan ay unti-unting naghihilom, ngunit ang aking isipan ay isang basag na salamin. Ang bawat paghampas ng alon sa dalampasigan ay nagbabalik ng alaala ng marahas na dagat. Ang alat sa hangin ay may lasa ng tubig na pilit lumulunod sa akin. Ang katahimikan ng gabi ay binabasag ng mga pira-pirasong bangungot. Ang malamig na mga mata ni Rafael, ang ngiting tagumpay ni Lyra, ang pakiramdam ng pagkahulog. Si Isandro ay isang anino ng katahimutan. Hindi siya nagtatanong. Dinadalhan niya ako ng mainit na kape sa umaga at iniiwan ito sa labas ng aking pinto. Sa hapon, nang hindi nagsasalita, inaalok niya akong maglakad sa dalampasigan. Ang aming mga paglalakad ay laging tahimik. Alam niya na ang katahimikan ang tanging bagay na kaya kong harapin sa mga sandaling iyon. Sa tabi niya, natutunan kong huwag matakot sa dagat, kundi intindihin ang kapangyarihan nito. Ang parehong kapangyarihan na sumubok pumatay sa akin ay siya ring nagdala sa akin sa kaligtasan. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa maliit na sala, dumating si Aling Sion mula sa bayan. May dalang isang bayong ng mga isda na nakabalot sa lumang dyaryo. Naku, pasensya na sa amoy, Hija, sabi niya habang inilalabas ang mga isda. Sariwa naman ang mga yan. Itatapon na sana niya ang dyaryo nang isang pangalan sa pahina ang pumukaw sa aking pansin. Nakalimbag sa itim na tinta, maliit ngunit malinaw. Ang pangalan ko, Amarilis Valdez. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ko ang lukot na papel mula sa kanya. Binasa ko ang isang maliit na balita sa gilid ng pahina. Negosyanteng si Amarilis Valdez nawawala sa aksidente sa yate. Pinangangambahang nasawi na. Ang bawat salita ay parang suntok. Patay na ako sa mata ng mundo. Ngunit hindi iyon ang pumatay sa akin sa pangalawang pagkakataon. Ito ay ang kasunod na pangungusap. Ang kanyang ama, si Ginoong Eusebio Quintana, ay pumanaw sa Batangas dahil sa atake sa puso matapos marinig ang balita tungkol sa sinapit ng kanyang nag-iisang anak. Nabitiwan ko ang dyaryo. Ang hangin ay biglang nawala sa aking mga baga. Ang sakit ay hindi matulis. Ito ay malawak at mabigat. Isang dambuhalang alon na lumamon sa lahat ng natitira sa akin. Si Itay. Ang aking mabait at tahimik na ama. Namatay siyang nag-iisip na nawala na ako. Namatay siyang nagluluksa para sa akin. Walang luhang lumabas. Tanging isang nakakabinging katahimikan sa loob ko. Kinuha ko ang aking pitaka na nakita ni Isandro malapit sa akin sa dalampasigan. Sa loob nito, naroon pa rin ang kupas na larawan ng aking ama. Nakangiti habang inaayos ang kanyang bangka. Hinaplos ko ang kanyang nakangiting mukha, ang mga luhang hindi ko magawang pakawalan.
ay tila bumuho sa loob ng aking puso, isang baha ng pagsisisi at galit. Hindi lang ako ang pinatay ni Rafael nung gabing iyon. Pinatay din niya ang aking ama. Ang pighati ay dahan-dahang nag-iba ng anyo. Ang lamig ng sakit ay naging isang nagbabagang galit. Isang malamig at tahimik na galit na nangako ng paghihiganti. Kinagabihan, habang nakaupo ako sa labas at nakatanaw sa madilim na karagatan, isang tunog ang pumukaw sa aking atensyon. Ang tunog ng isang sasakyan na humihinto sa di kalayuan. Isang bagay na hindi pangkaraniwan sa liblib na lugar na ito. Isang lalaki ang lumitaw mula sa kadiliman, papalapit sa maliit na bahay ni Isandro. Nakasuot siya ng isang formal na itim na suit na hindi bagay sa buhanginan. Ang kanyang suot ay sumisigaw ng syudad, ng mundo na pilit kong tinatakasan. Tumayo si Isandro, tila handa sa anumang mangyayari. Huminto ang estranghero sa harap ng aming pintuan, at sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ko ang kanyang seryosong mukha. "Dito po ba nakatira si Binibining Amarilis Quintana?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay formal at may awtoridad. Nabalik ang aking diwa sa mga papeles na binanggit ni Lira. Ang lupain sa Batangas, ang pangalan ng aking ama. Ang pangalang Quintana na ngayon ay tila may bagong kahulugan. Bakit may naghahanap sa akin gamit ang aking apelyido sa pagkadalaga? Sa gitna ng lahat ng ito, nilingon ko si Isandro. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong din. Ang estrangherong yon ay tinitigan ako. Tila sinusuri kung ako nga ba ang taong kanyang hinahanap. Hindi niya ako kilala bilang Valdez, kundi Quintana. Ang mga salita ni Lira ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Mga papeles, lupain sa Batangas. Nagsimulang magkaugpong ang mga piraso. Hindi lang pala isang aksidente ang kanilang binalak. Mayroon silang mas malalim na motibo. Isang bagay na nauugnay sa aking pagiging Quintana. Ang estranghero ay si Attorney De Leon. Hindi siya pumasok sa loob ng bahay. Si Isandro ang lumabas para harapin siya habang ako'y nanatili sa likuran, nakikinig sa bawat salita. "Matagal na po akong naghahanap," sabi ng abogado. Ang kanyang tinig ay seryoso. "Si Binibining Amarilis Quintana po sana ang hanap ko. May mahalaga po akong ipapaabot." Lumapit si Isandro at mahina nilang pinag-usapan ang aking pagkakakilanlan. Sumenya si Isandro sa akin, isang senyas na humihiling ng pahintulot. Naglakas loob akong lumabas. Ang aking puso ay bumubulong-bulong. Si Attorney De Leon ay nagulat nang makita ako, tila nakakita ng multo. "Kayo po ba si Amarilis Quintana?" Tanong niya. May bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Tumango ako. Ang aking lalamunan ay tila babarado. "Ako po si Attorney De Leon, abogado ng Quintana Maritime Holdings." Panimula niya, sabay abot ng kanyang business card. "Naparito po ako para ipaalam na kayo ang nag-iisang tagapagmana ng inyong tiyuhin, si Ginoong Andres Quintana." Nahulog ako sa isang upuan na parang gawa sa papel. Ang mundo ay umikot sa aking paningin. "Tia? Andres Quintana?" Ang pangalan na ito ay hindi pamilyar sa akin. Lumaki ako na alam kong nag-iisa akong anak at ang aking ina ay walang kapatid. Ngunit naalala ko ang isang lumang liham na minsan kong nakita sa mga gamit ng aking ina. Isang liham na nagsasaad ng kalungkutan sa isang kapatid na matagal nang nawawala. Ito pala ang tinutukoy niya. Sinimulan ni Attorney De Leon na ipaliwanag ang lahat. Ang aking tiyuhin ay lumayo sa pamilya noong bata pa. Naglayag sa iba't ibang bansa at nagtayo ng isang maliit na kumpanya sa pagpapadala ng barko na unti-unting lumago at naging isang malaking kumpanya, ang Quintana Maritime Holdings. Namatay siyang walang pamilya at sa kanyang huling habilin, iniwan niya ang lahat sa kanyang natitirang kamag-anak. Ako. Ang aking isipan ay naghalo-halo. Ang sakit sa pagkawala ng aking ama, ang pagtataksil ni Rafael, ang mga salita ni Lira tungkol sa lupain sa Batangas, at ngayon, ang napakalaking mana na ito.
Hindi ito swerte. Ito ay tila tadhana. Ang kapangyarihan na inakala ni Rafael na maangkin niya. Ang apelyidong pinagtawanan ni Lira bilang probinsyana ay siya ngayong susi sa aking pagbangon. Ano po ang ibig sabihin nito? Tanong ni Isandro na tila gulat din sa mga revelasyon. Ibig sabihin po, ang lahat ng pag-aari ng Quintana Maritime Holdings, pati na ang iba't ibang ari-arian at account sa bangko, ay nakapangalan na kay Binibining Amarilis Quintana. Paliwanag ni Attorney De Leon. Milyon-milyong piso, kung hindi po bilyones. At mayroon din pong ilang lupain, kabilang na ang isang malaking coastal property sa Batangas. Ang huling pangungusap ay parang isang matalim na balaraw na tumusok sa aking puso. Coastal property sa Batangas. Ito pala ang dahilan. Ang tunay na dahilan kung bakit nila ako gustong patayin. Hindi lang para sa duyan ng aming pagmamahalan, kundi para sa lupain na minana ko mula sa aking pamilya. Isang lupain na hindi ko pa nga alam na sa akin pala. Ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng pagsasakripisyo, ang lahat ng pagmamahal na ibinigay ko kay Rafael ay baliwala. Ang tanging halaga ko sa kanila ay ang aking apelyido at ang aking mana. Nilingon ko si Isandro. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng simpatiya, ngunit sa aking puso, wala nang lugar para sa awa. Tanging isang malamig na apoy ang nagniningas. Ang mga kamay na dati may kalyo sa pagtatrabaho para sa kanila, ang mga kamay na hinawakan ni Rafael bago niya ako itulak sa dagat, ay ngayoy nanginginig sa isang bagong uri ng kapangyarihan. Naisip ko ang lahat ng pagmamataas ni Rafael, ang kanyang paghahanap sa kayamanan, ang mapangutyang ngiti ni Lira. Ngayon, ako ang may kayamanan. Ako ang may apelyido. Attorney De Leon, sabi ko. Ang aking boses ay matatag, walang bahid ng takot o lungkot. Mula ngayon, patay na si Amarilis Valdez. Tinitigan ko ang dagat, ang parehong dagat na sumubok lumamon sa akin. Ngayon, ang dagat na yon ay tila nagbigay sa akin ng lakas. Ang nabubuhay ay si Ama Curious. Dagdag ko, ang bawat salita ay parang isang panata. At mayroon akong isang kondisyon. Si Attorney De Leon ay naghintay. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa akin. Sa susunod na 3 taon, patuloy ko. Walang sino man ang makakaalam na buhay ako. Walang sino man. Ang desisyon ay malinaw. Hindi ako babalik bilang isang biktima. Babalik ako bilang isang puwersa na hindi nila inaasahan. Isang bagyo na magdadala ng hustisya. 3 taon. 3 taon na parang isang kawalang hanggan at kasabay nito ay tila isang kisap mata. Ang mga taong yon ang naging pugad ng aking muling pagsilang, ang panahon kung saan ang nagdurog na Amarilis Valdez ay tuluyang naglaho upang bigyang daan ng isang mas malakas, mas matatag na Ama Curious. Sa simula, ang mga araw ay puno ng kirot. Ang kirot ng bawat selula sa aking katawan na tila nagprotesta sa pagod. Ang kirot ng aking isipan na pilit inaaral ang mga komplikadong numero at batas. Si Attorney De Leon ang naging aking unang guro. Puno ng pasensya, ipinaliwanag niya sa akin ang mga pasikot-sikot ng negosyo, ang mga taktika sa pamumuhunan, at ang mga batas na minsan ay ginagamit ng mga taong tulad ni Rafael upang manloko. Ang bawat pahina ng libro, bawat termino sa finance, ay tila isang piraso ng baluti na unti-unting bumabalot sa aking hubad na puso. Ngunit ang pinakamahalagang aral ay nagmula sa dagat. At sa taong nakatira malapit dito, si Isandro, hindi niya ako tinuruan ng negosyo, kundi ng buhay. Ipinakita niya sa akin kung paano maging matatag na parang bato sa gitna ng unos, kung paano basahin ang mga tao tulad ng pagbasa niya sa pagbabago ng panahon. Sa mga tahimik na paglalakad namin sa dalampasigan, ikinukwento niya ang kanyang buhay, ang kanyang pagkawala sa kanyang asawa, at kung paano siya bumangon. Ang kanyang pagiging simple, ang kanyang karunungan mula sa kalikasan ay humilom sa mga sugat sa aking kaluluwa
sa paraang hindi kayang gawin ng anumang libro. Naging siya ang aking kuya, isang malaking kapatid na hindi nagtatanong, tanging nagbibigay ng suporta at pag-unawa. Unti-unti, nagbago ako. Ang mahaba at abot-balikat kong buhok ay pinaikli. Naging isang sleek at sharp na gupit na bumagay sa aking bagong katauhan. Ang aking mga lumang damit na puno ng alaala ng nakaraan ay napalitan ng mga mas formal at power dressing na kasuotan. Ang aking boses na dating malambing at mahina ay naging matatag, puno ng awtoridad na hindi matatawaran. Ang mga mata ko na minsan ay puno ng takot at lungkot ay ngayoy matalim, tila nakikita ang lahat ng lihim na nakatago sa likod ng mga ngiti. Samantala, sa isang malayong syudad, ang mundo na minsan kong ginagalawan ay nagpatuloy. Nabasa ko sa mga tabloid at nakita sa TV ang tungkol sa kasal ni Rafael at Lira. Ang kanilang marangyang seremonya, ang kanilang masayang buhay sa bahay na minsan ay tahanan ko. Si Lira, nagpapanggap na isang mapagmahal na ina kay Elena, habang si Rafael ay nagpapanggap na isang ulirang asawa. Ang bawat larawan, bawat balita, ay nagpapatibay sa aking desisyon. Ang sakit ay nagiging gasolina, nagpapaliyab sa apoy ng aking paghihiganti. Ngunit sa gitna ng lahat ng aking paghahanda, hindi ko nakalimutan ang pinakamahalaga kong yaman, si Elena. Nang walang nakakaalam, sa tulong ni Attorney De Leon, nagtatag ako ng isang trust fund para sa kanyang edukasyon. Tinitiyak kong meron siyang pinakamahusay na pag-aaral sa isang international school at lahat ng pangangailangan niya. Araw-araw, binabantayan ko ang kanyang paglaki mula sa malayo. Ang bawat larawan niya ay parang sariwang hangin sa aking baga. Siya ang aking inspirasyon, ang aking dahilan upang lumaban. Isang araw, bago ang aking opisyal na pag-upo bilang CEO ng Quintana Maritime Holdings, binigyan ako ni Isandro at ng kanyang anak na si Mateo ng isang regalo. Isang maliit na modelo ng barko, gawa sa kahoy, na matikas na nakatayo sa isang salamin na display case. Para sa'yo, Tita Queen Ama, sabi ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Para maalala mo na ikaw ang pinakamalakas na kapitan. Sa sandaling iyon, ang aking puso ay tila lumambot. Ang aking mga labi ay lumikha ng isang ngiti na matagal nang hindi ko naramdaman. Isang ngiting totoo, puno ng pag-asa. Hindi na ako ang Amarilis na puno ng takot. Ngayon, ako ang ama, ang kapitan. Ang huling taon ng aking pagtatago ay lumipas ng mabilis. Ang mga preparasyon ay tapos na. Ang mga plano ay nakalatag na. Ang aking pagbabalik ay hindi na isang tanong, kundi isang tiyak na katotohanan. Isang gabi, habang nakatayo ako sa tuktok ng isang skyscraper sa Cebu, nakatanaw sa kumikinang na karagatan, hawak ko ang isang tablet. Nasa screen ang larawan ni Rafael at Lira, nakangiti, tila walang pinapasan. Ang kanilang kapalaran ay nasa aking mga kamay. Kausap ko si Isandro sa telepono. "Panahon na, kuya," sabi ko. Ang aking boses ay kalmado, ngunit may tagong galit. Uuwi na ako at sisiguraduhin kong hindi na nila kailanman matutulog ng mahimbing. Ang Manila ay naghihintay at ang bagyo ay paparating na. Ang Manila ay hindi nagbago. Ang trapiko ay kasing siksik pa rin. Ang ingay ay kasing lala pa rin. At ang amoy ng usok at polusyon ay kasing pamilyar pa rin. Ngunit ako, Amarilis, ay ibang-iba na. Ito ang aking unang araw sa syudad. Matapos ang 3 taon, hindi na ako ang babaeng iniluwa ng probinsya, kundi isang babaeng may kapangyarihan at grace na hinubog ng mga bagyo at ng dagat. Nakalapag ang aking pribadong jet sa Ninoy Aquino International Airport, hindi sa pangunahing terminal, kundi sa isang pribadong hangar. Isang itim na sedan ang naghihintay. Sa loob ng sasakyan, kasama ko si Attorney De Leon
Ang kanyang mukha ay kalmado tulad ng dati. Lahat po ng preparasyon ay ayos na, Miss Rios, sabi niya, gamit ang bagong apelyido ko. Ang inyong suite sa peninsula ay handa na. Ang inyong mga meeting ay naka-schedule na. Walang sino man ang naghihinala. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin ng kotse. Ang aking buhok ay maiksi. Ang aking mukha ay walang bahid ng pagod. Tanging determinasyon. Ang suot kong power suit ay nagpapatingkad sa aking figura. Nagbibigay ng awtoridad na hindi ko kailanman inakalang magkakaroon ako. Mabuti. Sagot ko. Ang aking boses ay malalim at matatag. Gusto kong magsimula sa pinakamataas na antas. Gusto kong makilala ako ng mga elite ng Manila bilang isang force to be reckoned with. Ang aking unang target ay ang mundo ng negosyo. Ito ang teritoryo ni Rafael, ang pinagmulan ng kanyang pagmamataas. Sa loob ng ilang linggo, ang pangalan ng Ama Curios ay nagsimulang kumalat sa mga bulwagan ng kapangyarihan. Isang misteryosong babaeng negosyante mula sa Cebu na nagmamay-ari ng Quintana Maritime Holdings, isang kumpanya na biglang sumulpot sa radar at mabilis na lumalaki. Ang aking mga desisyon sa negosyo ay matalim. Ang aking mga instinct ay tama. At ang aking presensya ay nag-iiwan ng marka. Dumalo ako sa mga gala events, mga charity balls, at mga exclusive dinners. Sa bawat kaganapan, sinigurado kong mag-iwan ng isang impresyon, hindi sa pamamagitan ng pagiging maingay, kundi sa pamamagitan ng pagiging kalmado, may kumpiyansa, at kaunting misteryoso. Ang mga tao ay nag-uusap tungkol sa akin, nagtatanong kung sino ako, kung saan ako nagmula. Ngunit wala silang ideya na ang babaeng iniidolo nila ay ang parehong babaeng minsang nilang tinapakan. Isang gabi, sa isang high-profile na business dinner, nagkatabi kami ni Ginoong Zamora, isang kilalang real estate mogul. Siya ay matalik na kaibigan ni Rafael at madalas na nakikipag-ugnayan sa kumpanya ni Rafael. Napakabilis ng paglago ng inyong kumpanya, Miss Rios, sabi ni Ginoong Zamora. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Laking Cebu po ba kayo? Doon po ako lumaki. Sagot ko, ngumingiti ng tipid. Ngunit ang negosyo ay walang hangganan, Ginoong Zamora. Sana'y magkaroon kayo ng interes sa real estate projects dito sa Manila. Ang Valdez Group po ni Rafael Valdez ay isang nangungunang pangalan sa industriya. Sigurado akong magiging magandang partnership yan. Napakunot ang aking noo. Tila nag-iisip. Valdez Group, sabi ninyo? Pamilyar ang pangalan. Pag-iisipan ko po yan, Ginoong Zamora. Salamat sa rekomendasyon. Sa loob, ang aking puso ay tumibok ng mabilis. Ang unang piraso ng puzzle ay nailatag na. Ang pangalan ni Rafael ay muling binanggit sa akin. At sa pagkakataong ito, hindi bilang isang pananakit, kundi bilang isang pagkakataon. Habang naglalakad ako pabalik sa aking kotse, naramdaman ko ang isang pamilyar na amoy. Ang amoy ng pabango ni Lira. Nilingon ko ang aking likuran. Naroon siya, kasama si Rafael. Lumabas din mula sa venue. Si Lira ay nakasuot ng isang elegant na bestida. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Si Rafael naman ay may hawak na baso ng alak, nakikipag-usap sa ilang tao. Nakaita ako ni Lira. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagtataka. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Tila may pamilyar sa aking mukha, ngunit hindi niya mailagay kung saan. Suminghal siya ng bahagya, tila naiinis sa presensya ko. Ngumiti lang ako. Isang ngiti na walang sinasabi, ngunit may taglay na maraming pangako. Nagpatuloy ako sa paglakad. Hindi nila ako nakilala. Hindi pa. Ngunit ang kanilang mundo ay unti-unting sisimulan kong guluhin. Ang amoy ng pabango ni Lira, ang tawa ni Rafael, lahat ng iyon ay naging musika sa aking tainga. Ang laro ay nagsimula na. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang maingat na paglalaro ng ahas at daga.
Patuloy akong dumadalo sa mga business forums at social gatherings, laging nagtatago sa likod ng apelyidong Rios. Maingat kong pinag-aralan ang bawat galaw ng Valdez Group, ang kanilang mga proyekto, ang kanilang mga financial reports, maging ang mga personalidad sa likod ng kanilang tagumpay. Alam kong ang bawat imperyo ay may tagong kahinaan at determinado akong hanapin iyon. Nakatanggap ako ng imbitasyon sa isang exclusive dinner na inorganisa ng isang sikat na developer. Alam kong naroon din si Rafael at Lyra. Ito ang perpektong pagkakataon para sa aking unang hakbang. Nang gabing iyon, suot ko ang isang kulay-ubing bestida na nagpapatingkad sa aking kutis. Ang aking buhok ay maingat na nakatali at ang aking mga mata ay may taglay na lamig. Sa hapagkainan, nagkatabi kami ni Rafael, isang sitwasyon na matagumpay kong inayos sa tulong ni Attorney De Leon. Hindi niya ako nilingon. Ang kanyang atensyon ay nasa kanyang phone at sa mga business associates na nakaupo sa kabilang dulo ng mesa. Si Lyra naman ay abala sa pakikipagkwentuhan sa mga kababaihan. Ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. G. Valdez, sabi ko. Ang aking boses ay kalmado at formal. Nilingon niya ako at nakita ko ang bahagyang pagtaas ng kanyang kilay. Ako po si Amarios. Nabalitaan ko ang tungkol sa inyong bagong proyekto sa Tagaytay. Mukhang napakalaking pag-unlad. Napansin ko ang bahagyang pagkunot ng kanyang noo. Tila sinusubukan niyang alalahanin kung saan niya ako nakita. Ngumiti lang ako. Miss Rios, oo. Ang aming Tagaytay Heights ay isa sa aming pinakamalaking proyekto ngayon. Sagot niya. Ang kanyang tinig ay mayabang. Isang luxury development na magbibigay ng bagong kahulugan sa high-end living. Napakaganda ng vision ninyo, sabi ko, tila humahanga. Naiintindihan ko po na kailangan ninyo ng significant capital infusion para matapos ang ganitong kalaking proyekto. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi niya inasahan ang ganoong kadiretso kong tanong. Ang kanyang mga mata ay sinuri ako. Tila sinusubukan niya akong basahin. Well, Miss Rios, hindi naman namin itinatanggi na ang anumang malaking proyekto ay nangangailangan ng karagdagang puhunan. Sabi niya, may pag-iingat na sa kanyang boses. Ang Quintana Maritime Holdings po ay naghahanap ng mga investment opportunities sa real estate. Sabi ko, maaring interesado kaming makipagsosyo sa inyo. Ang mga mata ni Rafael ay nagningning. Isang malaking mamumuhunan ang kakatok sa kanyang pinto. Hindi niya alam. Isa itong lobo na nakabalat kayo bilang tupa. Sa sumunod na mga linggo, sunod-sunod ang aming mga meeting. Maingat kong pinag-aralan ang bawat financial projection, bawat detalye ng proyekto. Nagpakita ako ng pag-aalinlangan, nagtanong ng mga mahihirap na tanong, ngunit sa huli, pumayag ako. Isang malaking halaga ng pera ang inilabas ng Quintana Maritime Holdings upang maging pangunahing investor sa Tagaytay Heights. Ang balita ay mabilis na kumalat. Ang Valdez Group ay nakakuha ng isang malaking foreign investment mula sa isang misteryosong kumpanya na pinamumunuan ng isang power woman. Ang pangalan ni Rafael ay muling umangat. Si Lyra ay labis na natutuwa. Nakita kong nagpo-post siya sa kanyang social media tungkol sa bagong milestone ng kanilang kumpanya. Ngunit ang hindi nila alam, bawat sentimong ibinuhos ko ay isang lubid na unti-unting pumipilipit sa leeg ng Valdez Group. Pagkalipas ng ilang buwan, sa gitna ng pagtatayo ng Tagaytay Heights, nang ang Valdez Group ay lubos ng nakadepende sa pondo mula sa Quintana Maritime, dumating ang tamang panahon. Kausap ko si Attorney De Leon sa aking opisina. Nakatanaw ako sa syudad. Ang aking mukha ay walang emosyon. Miss Rios, sabi ni Attorney De Leon, hawak ang mga dokumento. Ang Valdez Group ay nasa critical na punto. Ang kanilang mga liquidity ay mababa at ang kanilang mga liabilities ay mataas. Ang pag-atras natin ay magdudulot ng domino effect
sa kanilang mga creditors. Ibig sabihin, ang Valdez Group ay nasa bingit na ng pagbagsak. Sabi ko, isang bahagyang nangiti ang gumuhit sa aking mga labi. Opo, sagot niya. Kung gayon, sabi ko, ang aking tinig ay malamig na parang yelo. Simulan mo na ang withdrawal process. Gusto kong bawiin ang lahat ng ating investment sa Valdez Group. Ngayon na. Ang aking desisyon ay parang isang kidlat sa isang maliwanag na araw. Ang balita ay mabilis na kumalat. Ang Valdez Group ay biglang nawalan ng malaking pondo sa gitna ng isang malaking proyekto. Ang mga subcontractors ay hindi nabayaran. Ang mga suppliers ay nagpanik. Ang mga banks ay nag-aalala. Ang Valdez Group, na minsan ay matatag, ay nagsimulang gumuho. Nasa news si Rafael. Pilit na ipinapaliwanag ang sitwasyon. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Si Lyra ay tahimik na sa social media. Natanaw ko ang Valdez Tower mula sa aking bintana. Ang logo ng kumpanya ay tila lumiliit sa aking paningin. Ito pa lamang ang simula. Ang pagbagsak ng Valdez Group ay isang mabilis na kaganapan, parang isang bahay-baraha na gumuhuhe sa isang malakas na ihip ng hangin. Si Rafael ay abala sa pagtatangka na iligtas ang kanyang kumpanya, ngunit ang bawat paggalaw niya ay tila lalo lang nagpapalubog sa kanila. Ang mga balita ay puno ng mga financial scandals, mga hindi nabayarang creditors, at mga foreclosed properties. Ang pangalan ni Rafael Valdez, na dating sagisag ng tagumpay, ay ngayon naging kasing kahulugan ng kabiguan. Ngunit ang aking paghihiganti ay hindi pa tapos. Si Rafael ay nawalan ng kayamanan at reputasyon, ngunit si Lyra, ang babaeng umangkin sa aking buhay at pamilya, ay nananatili pa ring reyna ng kanyang social circle na pinoprotektahan ng kanyang glamour at impluensya. Kailangan niyang maranasan ang pagbagsak na higit pa sa material na bagay. Kailangan niyang mawalan ng bagay na pinakamahalaga sa kanya, ang kanyang dangal at ang kanyang imahe. Sa tulong ni Attorney De Leon at ng isang team ng mga investigators, hinukay namin ang nakaraan ni Lyra. Ang kanyang pag-akyat sa social ladder ay hindi malinis. Mayroon siyang mga lihim, mga transaksyon sa ilalim ng mesa at mga ginawang pagmamanipula sa kanyang mga nakaraang pinagtatrabahuhan. Ang kanyang karera sa PR, na minsan niyang ginamit upang itayo ang kanyang sariling imahe, ay siya ring magiging sanhi ng kanyang pagbagsak. Isang araw, habang papalabas ako ng aking opisina, isang matandang babae ang humabol sa akin. Siya si Aling Rita, isang dating empleyado ni Rafael at Lyra na nakita ko dati sa kanilang bahay. Siya ay mukhang napagod at puno ng takot. Ma'am Ama, ay Ma'am Rios po pala, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Naparito po ako dahil may kailangan po kayong malaman. Ibinigay niya sa akin ang isang envelope. Sa loob nito ay mga lumang dokumento, mga larawan, at mga screenshots ng mga private messages ni Lyra. Ang mga ebidensyang ito ay nagpapakita ng kanyang mga iligal na gawain sa pagmamanipula ng mga funds mula sa isang charity organization at ang kanyang pagtanggap ng kickbacks mula sa mga suppliers. Mas malala pa, mayroon ding mga emails na nagpapatunay na siya ang utak sa likod ng ilang media smear campaigns laban sa mga kalaban ni Rafael sa negosyo. Ito pala ang dahilan kung bakit niya pinipilit na maging malinis ang imahe niya. Pinagtatakpan po niya ang lahat ng ito. Sabi ni Aling Rita, ang kanyang mga mata ay lumuluha. Pero pinagbantaan po niya ako at wala na po akong lakas. Kinapitan ko ang kanyang mga kamay. Salamat, Aling Rita. Magiging ligtas ka. Babayaran ka namin ng sapat para makapagsimula ka ng bagong buhay. Hawak ang mga ebidensya. Alam kong oras na para ilatag ang aking ikalawang bitag. Hindi ako ang direktang maglalabas nito. Sa tulong ng aking mga contacts sa media, ipinasa namin ang mga impormasyon sa isang investigative journalist na may matalas na pangalan at reputasyon. Sa sumunod na linggo,
Sumabog ang balita. Ang buong syudad ay nagulantang sa mga expose tungkol kay Lira Montoya Valdez. Ang dating reyna ng PR ay ngayoy tinatawag na reyna ng iskandalo. Ang kanyang mga posts sa social media ay puno ng galit at pagkutya. Ang kanyang imahe na matagal niyang pinaghirapan itayo ay gumuho sa isang iglap. Nakita ko si Lira sa TV. Pilit na pinatitibay ang kanyang sarili sa harap ng mga reporter. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang kanyang dating confident na ngiti ay napalitan ng pait. Hindi na siya ang mapaglarong Lira na dating nagpapatawa kay Rafael. Siya ay isang babaeng natatakot. Isang gabi, habang naghahanda ako para sa isang dinner event, isang tawag ang pumasok sa aking phone mula sa isang blocked number. Sinagot ko ito. Amarilis, alam kong ikaw ito. Ang boses ni Lira ay tila isang huni ng ahas, puno ng galit at poot. Hindi ako papayag na sirain mo ang lahat sa akin. Ngumiti ako. Sino ka? Sa tingin ko, mali ang tawag mo. Sagot ko. Ang aking boses ay kalmado. Huwag kang magpanggap, Amarilis. Hindi ka napatay. Alam kong ikaw ang gumagawa nito. Sigaw niya. Kung ako man ang kinakausap mo, Miss Montoya, wala akong panahon para sa mga laro. Ang reputasyon mo ay gawa ng sarili mong mga kamay. Sabi ko, maaring nagkakamali ka lang. At pagkatapos ay ibinaba ko ang tawag. Ngayon, alam na niya. Ang laro ay nagiging mas personal. Ang Valdez Group ay bagsak. Ang reputasyon ni Lira ay durog. Ngunit meron pa ring isang tao na hindi pa nakakaranas ng aking buong paghihiganti. Isang taong mahalaga higit sa lahat. Ang aking anak, si Elena. Kailangan kong iligtas siya mula sa laso ng 2 taong iyon. Ang mga iskandalo ni Lira ay kumalat na parang apoy sa tuyong dayami. Ang kanyang mga social media accounts ay puno ng pambabatikos. Ang kanyang dating mga kaibigan ay tila naglaho na, parang bula. Siya ay nagiging isang anino, isang kahihiyan sa lipunan. Si Rafael, sa kabilang banda, ay lumalaban pa rin para sa kanyang nalalantang imperyo. Ngunit ang bawat paglaban niya ay tila nagpapabilis lamang sa kanyang pagbagsak. Ngunit ang aking puso ay nanatiling hindi payapa. Alam kong may isang bahagi ng aking buhay na kailangan kong ayusin, isang sugat na kailangan kong hilumin. Si Elena. Sa loob ng 3 taon, sinubaybayan ko si Elena mula sa malayo. Alam ko ang kanyang mga hilig, ang kanyang mga paboritong asignatura, maging ang kanyang mga pangarap. Pinili kong bumalik sa kanyang buhay bilang ama curious, isang anonymous benefactor na nagtatag ng isang scholarship program sa kanyang international school. Alam kong ito ang pinakaligtas na paraan. Isang hapon, nakatanggap ako ng tawag mula sa principal ng school ni Elena. Miss Rios, nais po sana naming pasalamatan kayo sa inyong patuloy na suporta sa aming mga estudyante. Mayroon po kaming gaganaping open house at art exhibit ngayong Sabado. Malaki po ang pagnanais naming makarating kayo. Alam kong ito ang tamang oras. Ito ang pagkakataon para sa aming muling pagkikita. Nang Sabado, suot ko ang isang simpleng elegant na damit. Dumalo ako sa open house. Ang school ay puno ng mga magulang at estudyante. Ang bawat sulok ay may gawa ng mga bata, mga paintings, mga sculptures, mga tula. Naglakad ako sa mga pasilyo. Ang aking puso ay bumubulong-bulong sa bawat hakbang. Sa isang corner nakita ko siya. Si Elena. Mas matangkad na siya. Ang kanyang buhok ay mahaba at umaalon. May hawak siyang isang painting ng isang dalampasigan na may malaking puno ng niyog. Ang mga kulay ay malungkot, ngunit may taglay na pag-asa. Napakagandang obra. May kasama siyang 2 kaibigan, tumatawa at nagkukwentuhan. Hindi ko mapigilang mapangiti. Sa kabila ng lahat ng nangyari, lumalaki siyang isang mabuting bata. Lumapit ako sa kanya. Ang aking puso ay tila gustong lumabas sa aking dibdib. Magandang hapon, sabi ko.
Ang aking boses ay malumanay. Nilingon ako ni Elena. Ang kanyang mga mata ay singkit at maganda, parang sa akin. Ngunit may bakas ng kalungkutan sa mga ito. Magandang hapon din po, ma'am. Sagot niya, magalang. Napakaganda ng iyong painting, sabi ko. Itinuro ang kanyang obra. May kwento ba sa likod nito? Napangiti si Elena, isang ngangiting bahagyang malungkot. Opo, ito po ay painting ng lugar na laging sinasabi ng mommy ko na pupuntahan namin. Isang tahimik na dalampasigan sa Batangas. Pero hindi na po nangyari. Narinig ko ang bahagyang pagbabago sa kanyang boses nang banggitin niya ang mommy. Alam kong si Lira ang kanyang tinutukoy, ang babaeng umangkin sa aking posisyon. Ngunit ang dalampasigan na kanyang inilarawan ay ang parehong dalampasigan kung saan ako natagpuan ni Isandro. Sanay matupad mo ang iyong pangarap na mapuntahan ang dalampasigan na yan. Sabi ko, ang aking mga mata ay puno ng pagmamahal na pilit kong itinatago. Marahil, mas maganda ang karanasan kung kasama mo ang isang taong mahalaga. Napansin kong nag-iba ang tingin sa akin ni Elena. May bahagyang pagtataka. Tinitigan niya ako. Tila may pamilyar sa aking mga mata. Salamat po, ma'am, sabi niya. Kayo po ba si Miss Rios, ang benefactor namin? Tumango ako. Opo. Masaya akong makita ang inyong talent. Bigla akong nakaramdam ng presensya sa aking likuran. Si Lira. Dumating siya, ang kanyang muka ay puno ng galit. Ang kanyang mga mata ay matalim. Nakita niya ako at si Elena na nag-uusap. Elena, darling, you shouldn't be talking to strangers, sabi niya. Ang kanyang tinig ay matalim. Sinisiraan ang aming pag-uusap. Mommy Lira, siya po si Miss Rios, ang benefactor po namin. Paliwanag ni Elena. Bahagyang nahihiya. Ngumiti lang ako kay Lira. Isang ngiti na may taglay na maraming kahulugan. Ang kanyang mukha ay namutla. Nakita ko ang pagkaawa sa mga mata ni Elena sa kanyang mommy Lira. Miss Rios, sabi ni Lira. Ang kanyang boses ay tila isang huninang ahas. Hindi ko inakala na magiging interesado ka sa art exhibit ng mga bata. Ang mga bata ay ang ating kinabukasan, Miss Montoya. Sagot ko. At ang art ay isang paraan para makita ang kanilang mga kaluluwa. Nagpatuloy kami sa pag-uusap, ngunit ang bawat salita ay isang labanan. Nakita ko ang pag-aalala sa mukha ni Elena. Alam kong nararamdaman niya ang tensyon sa pagitan namin. Nang papaalis na ako, humabol sa akin si Elena. Miss Rios, sabi niya, humihingal. Maraming salamat po sa lahat at nag-alinlangan siya. Pamilyar po kayo sa akin. Hindi ko lang po maalala kung saan. Hinaplos ko ang kanyang pisngi. Darating ang panahon, Elena. Maraming bagay ang magiging malinaw. Iniwan ko siyang nakatayo doon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at isang bahagyang pag-asa. Alam kong ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Ang binhi ng katotohanan. Kinagabihan, nakatanggap ako ng isang text message mula sa isang unknown number. Layuan mo ang anak ko, Amarilis. Hindi mo na siya makukuha. Alam kong galing ito kay Lira, ngunit ang aking isipan ay nasa iba. Nasa mga mata ni Elena at sa tanong na nabasa ko sa mga ito. Ang pagdududa niya sa Lira, ang pakiramdam niya ng koneksyon sa akin. Hindi na kailangan pa ng oras. Ang katotohanan ay unti-unting lilitaw. At sa paglabas ng katotohanan, ang puso ni Elena ay magiging aking pinakamalakas na sandata. Ang mga sumunod na araw ay parang isang tahimik na giyera. Patuloy na bumagsak ang Valdez Group at kasabay nito ang natitirang dignidad ni Rafael. Si Lira naman ay nagiging isang anino ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mukha ay puno ng pait at galit. Ngunit ang kanilang pinakamalaking pagbagsak ay hindi nagmula sa mundo ng negosyo o social circles, kundi sa loob ng sarili nilang tahanan. Si Elena. Matapos ang aming pagtatagpo sa art exhibit, nagsimulang magbago si Elena.
Ang kanyang dating masayahing disposisyon ay napalitan ng pag-aalinlangan. Madalas siyang nakikita kong tahimik, tila malalim ang iniisip. Nagsimula siyang magtanong kay Lyra tungkol sa kanyang tunay na ina, tungkol sa mga alaala na tila wala siyang gaanong naaalala. At bawat sagot ni Lyra ay tila nagdaragdag lamang sa kanyang pagdududa. Isang hapon, pumunta ako sa isang cafe malapit sa school ni Elena. Alam kong nandoon siya kasama ang kanyang kaibigan. Hindi ko intensyon na magpakita, ngunit alam kong magiging mahalaga ang araw na ito. Narinig ko ang kanilang pag-uusap. Hindi ko lang maintindihan, Cass, sabi ni Elena sa kanyang kaibigan. Ang kanyang boses ay malungkot. Sabi ni Mami Lyra, patay na si Mami. Pero, bakit parang hindi ko siya maalala? Bakit parang iba ang mga kwento ni Dad? Naku, Elena, baka masyado ka lang overthinking, sagot ng kaibigan niya. Pero, parang may mali. Patuloy ni Elena. Ang Miss Rios, parang pamilyar talaga siya. At ang tingin niya sa akin, parang Mommy's eyes. Sa loob, ang aking puso ay lumukso. Ang mga piraso ay nagsisimula nang magkaupong sa kanyang isipan. Kinabukasan, isang balita ang sumabog sa lahat ng news channels. Isang investigative report ang naglabas ng ebidensya ng malawakang pandaraya sa funds ng Valdez Group na direkta umanong kagagawa ni Rafael at may involvement si Lyra. Hindi na lang ito iskandalo, ito ay isang kasong kriminal. Ang mga ebidensya ay napakalakas. Mga bank statements, signed documents at mga testimonya mula sa mga dating empleyado. Ang ilan sa mga ito ay nakuha mula kay Aling Rita at ang iba naman ay maingat kong tinipon sa loob ng 3 taon. Si Rafael ay agad na inaresto. Si Lyra naman ay nagtago, ngunit alam kong hindi siya makakatakas. Dumating ang gabi ng pagtutuos. Nasa penthouse ako ng aking opisina, nakatanaw sa syudad na nagulantang sa balita. Isang tunog ang narinig ko sa labas ng aking pinto. Bumukas ito. Si Lyra. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mukha ay puno ng galit, at sa kanyang kamay, may hawak siyang isang maliit na bote na may lamang likido. Ang amoy nito ay umalingaw sa hangin. Amoy ng acid. Amaryllis. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay tila isang baliw. Akala mo ba matatakasan mo ako? Sirain mo man ang buhay ko, hinding-hindi mo masisira ang mukha ko. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit. Ngunit ako ay kalmado. Hindi ako natakot. Alam kong darating ang sandaling ito. Lyra, sabi ko, ang aking boses ay matatag. Ang mukha mo ay matagal nang sirang-sira. Ang kaluluwa mo ang tunay na bahid. Sa isang iglap, inihagis niya ang bote ng acid patungo sa akin. Ngunit handa ako. Mabilis akong umilag. Ang likido ay sumaboy sa aking likuran, sa pader at sa sahig. Nag-iwan ng nakakatakot na amoy. Hindi! Sigaw niya na bigla. Muli siyang sumugod, sinusubukang ibuhos ang natitirang acid sa bote. Sa aming pagtatangka na mag-agawan, sa isang mabilis na paggalaw, nadulas si Lyra. Ang bote ay lumipad mula sa kanyang kamay. Sa isang kakilakilabot na pangyayari, sumabog ito sa kanyang sariling mukha. Ang sigaw ni Lyra ay umalingaw-ngaw sa buong penthouse, isang sigaw ng matinding sakit at kawalan. Ang kanyang mukha, ang bagay na pinakamahalaga sa kanya, ang bagay na pinanlaban niya sa lahat, ay ngayon nasusunog. Biglang bumukas ang pinto. Si Rafael. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Sumugod papasok. Ngunit huli na ang lahat. Sa kanyang pagtatangka na tulungan si Lyra, nadulas din siya sa acid na kumalat sa sahig. Ang kanyang mukha at braso ay tinamaan din. Ang kanyang sigaw ay kasabay ng sigaw ni Lyra. Ang 2 taong sumubok pumatay sa akin, ang 2 taong sumira sa aking buhay, ay ngayon nasusunog sa sarili nilang apoy. Pagkatapos, may isang dumating.
Si Elena. Nakita niya ang lahat. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa takot at gulat. Mama, bulong niya. Hindi sa akin, kundi sa kanyang sarili. Ang pagkabigla ay nagpukaw sa kanyang mga alaala. Ang lahat ng mga pira-pirasong alaala ay nagsimulang magkaugpong. Ang boses ko, ang mga mata ko, ang larawan ng dalampasigan, ang mukha ni Rafael na nasusunog na hindi niya makilala, ang mukha ni Lyra na nawawalan ng hugis. Dad, Mommy Lyra, tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang katahimikan sa loob ng silid ay nabasag ng kanyang pag-iyak. Nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata, ang pagkaunawa. Ang katotohanan ay masakit, ngunit ito ay kailangan. Ito ang kanilang katapusan. At ito ang simula ng paghilom ni Elena. Ang mga sumunod na araw ay parang isang madilim na ulap na bumalot sa Maynila. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng Valdez Group, ang pag-aresto kay Rafael, at ang nakakagulat na insidente ng acid attack sa penthouse ni Ama Curios ay naging headline sa lahat ng media. Ang mukha ni Rafael at Lyra, na minsan ay nasa mga magazine at social pages bilang sagisag ng tagumpay at glamour, ay ngayoy ipinapakita sa mga balita na puno ng galit, kirot, at kawalan ng pag-asa. Si Rafael ay nilitis sa kasong pandaraya, pagnanakaw ng funds, at attempted murder kay Amaryllis Valdez. Ang mga testimonya ay dumaloy mula sa mga dating empleyado, sa mga financial experts, at sa mga ebidensya na maingat kong tinipon sa loob ng 3 taon. Ang pinakamabigat na testimonya ay ang sa akin na nagpakita bilang isang victim na nakaligtas. Ang lahat ng pagtatangka niyang itanggi ang kanyang mga kasalanan ay nawalan ng saysay. Ang kanyang mukha, na ngayon ay may bakas ng matinding paso, ay tila isang nakakatakot na paalala ng kanyang kalupitan. Si Lyra naman ay nilitis sa kasong attempted murder at physical injuries. Siya ay bulag na ngayon, ang kanyang mukha ay halos hindi na makilala. Ang kanyang dating kagandahan, ang bagay na pinakamahalaga sa kanya, ay nawala na. Ang kanyang mga sigaw ng pagtanggi at pagrereklamo ay tila humalo na sa kanyang pagkawala sa paningin. Siya ay nabubuhay sa dilim, isang sariling bilangguan na mas malala pa sa anumang selda. Nang araw ng paghatol, ako ay naroroon sa korte kasama si Attorney De Leon at Isandro. Si Rafael ay hinatulan ng mahabang taon ng pagkakakulong. Si Lyra naman ay hinatulan ng ilang taon din ng pagkakakulong, bukod pa sa kanyang kapansanan. Hindi ko naramdaman ang pagwawagi. Ang aking puso ay kalmado, ngunit walang kasiyahan. Ang hustisya ay natamo, ngunit ang kirot ng nakaraan ay nananatili pa rin. Ang mga sugat ay mahihilom, ngunit ang peklat ay mananatili. Ang pinakamahirap ay ang kalagayan ni Elena. Matapos masaksihan ang insidente sa penthouse, siya ay nagkaroon ng trauma. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang mga taong minahal niya at pinaniwalaan ay naging mga halimaw. Si Aling Sion, na pinayagan kong manirahan sa isang ligtas na lugar, ay bumalik at naging katuwang ko sa pag-aalaga kay Elena. Isang hapon, pumunta ako sa ospital kung saan ginagamot si Elena. Nasa isang pribadong silid siya, tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Elena, sabi ko, lumapit sa kanya. Kumusta ka? Hindi siya sumagot agad. Pagkatapos, nilingon niya ako. Ang kanyang mga mata ay tila nagtatanong. Kayo po ba? Si Mommy? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Lumuhod ako sa kanyang tabi, hinawakan ang kanyang mga kamay. Oo, anak. Ako ang mommy mo, Amaryllis. Bigla siyang umiyak, isang iyak na puno ng lahat ng lungkot, takot, at pagkalito na pinipigilan niya. Niyakap ko siya ng mahigpit, hinayaan siyang ilabas ang lahat ng kanyang damdamin. Ang kanyang pag-iyak ay parang isang bagyo.
Ngunit ito ang bagyong maglilinis ng lahat. Bakit po ninyo ako iniwan? Tanong niya sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Bakit po kayo nagpanggap na patay? Dahan-dahan kong ipinaliwanag ang lahat sa kanya. Ang pagtataksil ni Rafael, ang pagtatangka nilang patayin ako, ang aking muling pagsilang, at ang aking pagbabalik upang ipagtanggol siya at ipaglaban ang hustisya. Sinabi ko sa kanya na ang bawat hakbang ko ay para sa kanya. Hindi ko po sila mapatawad, Mami, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Kung paano po nila kayo ginawaan ng masama. At si Dad, bakit po ganun sila? Niyakap ko siya muli. Hindi natin sila kailangang patawarin, anak. Ang kailangan natin ay ang makahanap ng kapayapaan sa loob natin. Ang hustisya ay natamo na. Ngayon, ang kailangan nating gawin ay maghilom at magpatuloy. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang aking sarili, ang Amaryllis na puno ng sakit, ngunit handa ng lumaban. Ngayon, kailangan kong ipakita sa kanya ang daan patungo sa paghilom, ang daan patungo sa pagpapatawad sa sarili, at ang daan patungo sa kalayaan. Ang labanan ay tapos na. Ngayon, ang paglalakbay ng paghilom ay nagsisimula pa lamang. Ang araw ay sumisikat sa dalampasigan ng Cebu. Ang ginintuang liwanag nito ay nagpapasinag sa kumikinang na tubig. 3 taon na ang lumipas mula nang matamo ang hustisya. Ang mga sugat ay mahihilom, ngunit ang mga peklat ay mananatili, mga paalala ng mga labanan na nilampasan at ng mga aral na natutunan. Hindi ko pinili ang kapatawaran para kina Rafael at Lyra. Hindi ko sila kailanman mapapatawad sa pagkuha ng aking ama, sa pagtatangka na tapusin ang aking buhay, at sa pagsira sa pagkabata ni Elena. Ngunit pinili ko ang pagpapatawad sa aking sarili, ang pagpapatawad sa aking nakaraang kahinaan, ang pagpapatawad sa galit na minsan ay bumalot sa akin. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa amin, para sa akin at sa aking anak. Si Rafael ay nanatili sa bilangguan. Balita ko, ang kanyang paso ay nag-iwan ng permanenteng marka sa kanyang mukha, isang pangit na peklat na sumasalamin sa kanyang madilim na kaluluwa. Nagtatrabaho siya sa loob ng bilangguan, isang anino ng dating tanyag na arkitekto. Si Lyra naman, bulag at nasa bilangguan pa rin, ay nabubuhay sa dilim. Ang kanyang isipan ay puno ng pagsisisi at galit sa kanyang sarili. Ang kanilang kapalaran ay hindi na aking pasanin. Ang kanilang karma, ang kanilang nagpapatuloy na parusa. Ang aking buhay ay muling nagsimula, hindi sa isang bagong pag-ibig, kundi sa isang bagong layunin. Ang Quintana Maritime Holdings ay lumago ng husto sa ilalim ng aking pamamahala. Ngunit pinili kong ilipat ang punong tanggapan sa Cebu, malapit sa dagat, malapit sa kapayapaan. Bahagi ng aking kayamanan ay inilaan ko sa pagtatatag ng Elena's Haven, isang foundation na sumusuporta sa mga batang biktima ng domestic violence at pagpapabaya. Ito ang aking pagtubos, ang aking paraan, upang bigyan ng pag-asa ang mga batang tulad ni Elena na nawalan ng direksyon. Si Elena, ang aking anak, ay lumaking isang maganda at matalinong dalaga. Sa simula, ang trauma ay malalim, ang mga bangungot ay madalas. Ngunit sa paglipas ng panahon, sa ilalim ng aking pagmamahal at pag-aalaga, sa tulong ng mga therapist at ng pagiging malapit sa kalikasan, unti-unti siyang naghihilom. Ang dalampasigan ang naging santuwaryo namin. Ang lugar kung saan siya natutong muling magpinta, kung saan siya natutong muling tumawa ng malaya. Si Isandro ay nanatiling bahagi ng aming buhay. Siya at ang kanyang anak, na si Mateo, ay naging parang pamilya na namin. Siya ang aking konfidante, ang aking matalik na kaibigan. Ngunit ang aming relasyon ay nanatiling dalisay, puno ng paggalang at pagmamahalan sa isa't isa bilang mga magulang at kaibigan.
Hindi niya kailanman sinubukan na punan ng puwang na iniwan ni Rafael bilang asawa. Siya ang taong nagturo sa akin ng pagpapatawad, hindi sa mga nagkasala, kundi sa aking sarili. Isang hapon, habang naglalakad kami sa dalampasigan, magkahawak kamay, tinanong ako ni Elena. "Mami," sabi niya, ang kanyang tinig ay malinaw at puno ng pag-asa. "Masaya ka na po ba?" Nilingon ko siya. Ang aking puso ay puno ng pagmamahal. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na ngayon, walang bakas ng lungkot. Hinaplos ko ang kanyang buhok. "Oo, anak," sagot ko. "Masayang masaya ako." "Hindi po ba kayo nag-iisa?" tanong niya, bahagyang nag-aalala. Ngumiti ako. "Hindi, anak. Meron ako. Meron akong ikaw. At meron ako ng lahat ng natutunan ko. Ang aking kalayaan, ang aking kapayarihan, at ang aking kakayahang magmahal muli. Masaya ako dahil malaya ako. Masaya ako dahil buo ako. At higit sa lahat, masaya ako dahil nandito ka, kasama ko." Tumingin ako sa malawak na karagatan. Ang simoy ng hangin ay banayad. Ang tunog ng mga alon ay payapa. Ang aking paglalakbay ay nagsimula sa isang unos, sa isang pagtataksil na muntik nang lumunod sa akin. Ngunit sa huli, ang dagat na yon ay hindi naging libingan ko, kundi ang duyan ng aking muling pagsilang. At ngayon, kasama ang aking anak, nakatayo ako sa baybay ng kapayapaan, handa na harapin ang anumang alon na darating. Ang aking buhay ay hindi na kailangan ng isang prinsipe. Ang aking buhay ay isang kaharian na pinamumunuan ng isang reyna. Sa pagtatapos ng paglalakbay na ito, nais kong ipaabot ang aking taos-pusong pasasalamat sa bawat isa sa inyo na naging kasama namin ni Amaryllis. Salamat sa inyong pagiging saksi sa kanyang mga luha, sa kanyang mga laban, at sa kanyang matagumpay na pagbangon. Ang bawat tibok ng inyong puso na nakiisa sa kanyang damdamin ang siyang naging inspirasyon upang matapos ang kwentong ito. Bilang manunulat, may mga sandali na halos hindi ko na kayang ituloy. Ang bawat salita ay parang kutsilyo na humihiwa sa aking sariling kaluluwa, lalo na sa mga eksena ng pagtataksil at matinding pighati. Ngunit sa bawat kirot, nakita ko ang isang munting liwanag. Ang liwanag ng pag-asa, ang tibay ng loob ng isang ina, ang kapangyarihan ng isang babae na tumayo sa kanyang sariling mga paa. Ang kwentong ito ay hindi lamang likha ng aking imahinasyon. Ito ay hango sa libu-libong tinig ng mga kababaihan na naniniwala sa pagbabago, sa paghilom, at sa muling pagsibol ng pag-asa. Naway ang kwento ni Amaryllis ay magsilbing paalala na sa bawat pagbagsak, may pagkakataong bumangon. Sa bawat dilim, mayroong liwanag na naghihintay na matuklasan. Ang pag-ibig sa sarili at sa pamilya ang pinakamalakas na puwersa na maaaring magpabago sa atin. Ngunit pagdating sa pagpapatawad, ikaw ba? Kaya mo ring patawarin ang taong nagkasala sa iyo? O pipiliin mo rin ang kapayapaan para sa sarili at sa mga mahal mo? Naway iniwan ng kwentong ito ang isang malalim na marka sa inyong mga puso. Kung nagustuhan ninyo ang aming paglalakbay, huwag kalimutang mag-iwan ng inyong mga saloobin at komento sa ibaba. I-like at i-share din ang kwentong ito sa mga kaibigan at pamilya. Maraming salamat muli at hanggang sa muling pagkukwento.